Good morning, Germs. Update ko lang kayo dito sa mga project natin ngayong umaga. Dito sa shop, JR Motorworks. Ito, for the first time, meron tayo dito ang client na ADB 160 Road Sync, yung SUV brown. Nung mga nakaraan, meron tayong mga client na ADB 160 version 2. Yun yung mga ginawa natin, pero hindi ko na videoan, hindi ko na i-vlog. Pero ito, papakita ko sa inyo kasi ang project natin dito ay rewiring. So, nagpakabit si sir ng MDL lang. So, wala siyang busina, wala siyang kahit ano. Basta MDL lang talaga yung pinakabit niya. Ngayon, ang pinakabit niya ito, yung Tenlo T1 Plus. Yan, dito siya naka-mount. Ngayon, ang plano natin dito, babaguhin natin to, gagawin natin yung usual na ginagawa natin dito sa mga MDL natin. Ito, ayusin natin yan, lalagyan natin siya dun banda sa likod para medyo nakatago yung ilaw. Hindi masyado naka-expose dito. Tapos, downside kasi nito, ay kita nyo yung dents na yan. Ayan. Tinatamaan nyo yung front fender natin dito. So, kaya babaguhin natin yung position ng ilaw. And yung crash guard niya, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung crash guard na talagang hindi ko talaga gusto. Dahil ang, ano niya, ang dikit niya dito sa fairing. Tapos yung switch niya naman, ito, yung tri-switch. Ito, yung plastic. Plastic yung tri-switch niya dito. Sobrang exposed ng wire. Babaguhin din natin yan. Baka lagyan na lang natin to ng bagong switch yung nandito sa ilalim. Papakita ko sa inyo mamaya kapag naikabit na natin. Pero sa ngayon, ayan, Road Sync ADB 160. Ito yung kauna-unahang Road Sync na gagawin natin dito sa JR Motorworks. Ito, update na tayo dito sa project natin na ADB 160 Road Sync. Tatanggalan natin yung pairings. Tatanggalan natin yung pairings. Tatanggalan natin yung mga panel. Nabaklas na natin lahat ng kailangang baklasin. So, ito na yung nakita natin dito. Ito yung ballaster. Tapos, ito yung nag-iisang relay lang dito. Isa lang yung ginamit. Papalitan natin to nung, ng mga harness natin na pang high and low na MDL. So, bali dalawahan lang yon dahil wala naman siyang busina. Ayaw naman ni sir magpalagay ng busina kaya pang high and low lang talaga yung gagawin natin dito. Tapos yung sinasabi ko sa inyo kanina na tri-switch, ito, yung plastic. Tapos yung naka-expose na wire na ganyan, papalitan natin ng bagong switch yan. And then lalagyan natin ng passing. Mamaya ko na lang ipapakita sa inyo yung final result nito kapag nailatag na natin yung harness natin dito and naikabit na natin dun sa battery. Basta ang objective natin, maayos natin yung ilaw, hindi yung naka-expose dito at hindi rin yung tumatama dito sa fender niya. So marami ng gas-gas yung fender. Lalala pa to katagalan kaya maganda yung decision ni sir na iparewire na talaga yung motor niya. Okay, last update na tayo dito sa project natin, ADB 160 Road Sync, yung SUV brown. Nailatag na natin yung harness, nailagay na natin yung switch, yung tri-switch, tsaka passing switch. Ayun, pakita ko lang sa inyo yung latag natin para maintindihan nyo yung ginagawa natin dito sa shop. So, ito na yung harness natin para sa high and low. So, dalawa yan, high, low. And then, yung ballaster natin, ayan, nakatago na siya dyan. Pati yung terminal, nakatago na rin para hindi naka-expose yung mga wiring natin dito. Ayun, nakikita nyo naman. Sobrang tidy niyan, sobrang neat na pagkakagawa natin. And yung pinaka-switch natin, ito, papakita ko sa inyo. Loy, excuse ha. Di ba yung road sync nandito na yung toggle switch niya, yung traction control niya, yung passing niya. Tapos, yung kanina, nandito yung tri-switch, nandito nakalagay. So, ang ginawa natin, naglagay tayo ng bagong switch, tri-switch siya, tapos nandito na rin yung passing. So, nandito yung daliri mo, abot na abot mo pa rin yung passing natin dito. So, bali, meron na siyang dalawa, passing para sa stock headlight, and meron siyang passing para dun sa MDL niya. And yung tri-switch niya, ayan, high and low, nandiyan na rin siya. Off, gitna, high, low. So, napakadali nga access. And napakadali rin siyang ilagay kasi naka-bolt na lang siya dito. Sobrang daling ilagay. Wala na tayong binutas dito. Wala na rin tayo nilagay na tri-switch dito. So, malinis na yung area na to. Dito na lang siya sa baba. Yan. Nakikita niyo. Tapos, yung wire niya, mahaba na rin. Nagputol pa nga tayo para hindi siya masyadong kalat dito. So, ayan yung wire niya. Nakalatag siya ng maayos. Ayan. And saktong-sakto lang yung pinutol natin para wala masyadong excess dito sa loob.
So, ganyan yung ano natin, project natin dito sa shop. Malinis yung wiring, malinis yung latag ng mga switches, safe yung pinagkukuha na ng mga power kasi naka-direct tayo sa battery. Nakikita nyo yung red and black na yon. Yan yung ating harness. Yan yung pinapakita ko sa inyo lagi na ginagawa ko dito sa shop. So, ayan yung papunta na dun sa battery. And naglagay tayo dun ng fuse box isa. Tapos naglagay din tayo ng fuse top isa. Yung fuse top, yun yung ginagamit natin para sa after ignition power. Yung fuse box naman, yan naman yung nakadirect dun sa battery power natin. Positive. Okay? And syempre yung ground, nandun na rin yung sa battery. Nandun na yung fuse box, nandun na yung fuse top, nandun na rin yung negative na terminal para diretso lahat sa battery. Wala tayong tinap dito sa brake switch, wala tayong tinap dito sa body ground, basta lahat nakadiretso tayo dun sa battery. So sa mga naka-ADB dyan, version 1, version 2, or road sync, punta lang kayo dito sa JR Motorworks. Located kami dito, along highway lang kami. 249 Eastbank Floodway, Barangay San Andres, Quezon Rizal. O kaya mag-PM kayo dito sa Facebook page namin, magpa-reserve kayo ng schedule para pagdating nyo dito sa shop, mapapriority agad natin yung mga motor ninyo. Okay? Maraming salamat. Follow nyo kami, JR Motorworks.